Okay, ulitin natin. Kapag babati, kailangan tumayo ng tubig. Magandang umaga mga bata. Okay, magsiyo po ang lahat. Ngayong araw, ipagpapatuloy na po natin ang ating pinalakay kahapon. Okay, bago tayo magsimula, syempre ipapaliwanag ko po muna ang mga layunin sa araw na ito. Mayroon tayong 5 layunin. Una, kailangan po muna natin masabi, okay, at maibigay ang mga tunog ng letrang M, S, A, at I. Mamaya ipapakilala ko yan. Ngayon naman, nakikilala at naisusulat ng maayos ang malalaki at maliliit na letrang M, S, A, at I. Marcha! Lakasan ang marcha, dapat na pamarcha ang mga panga. Kaman! Ang gagaling naman ang mga bata. Itaan! Ang ulo ay iikot. Ay, ang gagaling naman ng mga grade 6 ko. Okay. Balikan naman, balikan. Ay, ang gagaling naman. Paharap ang ikot. Sunod. Lewa. O, ito. Bakit tayo malungkot yung iba? Ayan. Ang galing naman komento. O, maglakas. O, ang gagaling naman ito. Ayan. Hala. O, walang maiiwan lahat. Okay, yun. Okay, ngayon naman, ito naman. Ano naman ang iyong nararamdaman sa araw na ito? Kay Mateo. Bet po ako, teacher. Bet. Yes, Bet. Teacher, excited po ako. Okay, bakit ka naman Kasi excited? gusto ko pong bumilis bumasa. Okay, magaling mo ka mag-alala. Pagkatapos ng klaseng ito, sisiguraduhin natin mabilis ka ng magbasa, Bet. Okay, panghuli naman. O, sino pa? Ito po ang microphone. Excited din po, teacher. Okay, magaling. Parehas na yung excited ni Mami Elizabeth. Okay, so ngayon naman po, ikaw, Grace. Teacher, Celia po. Okay, magaling Celia. Ngunit, may isa pang katawagan sa salitang Celia. Okay. Yes, Omon. Upuan. Okay, magaling. Ito po ay maaaring tawagin upuan at Celia. Pagkinig nga ulit. Celia. Kayo nga po, Rodrigo? Okay, magaling. Ngayon naman po, ayan, ito po yung mga 4 na larawan na pinakita ko kanina. Ngayon, magbabasa tayo ng isang kwento patungkol sa 4 na larawan na narito. Nais nyo na bang magpapinggan ng kwento? Okay, so ngayon, gusto ko sana na maging attentive kasi kung mamaya may mga katanungan. Banggitin nga po ang salitang Sabado. Magaling. Isang umaga ng Sabado,
masayang gumising si Mia. Banggitin nga po ulit ang salitang Mia. Okay. Anong araw nga po ulit gumising si Mia? Okay. Sino ang gumising ng araw ng Sabado? Okay. Si Mia. Magaling mga bata. Sabi ni Mia, maglilinis ako ng silid at mga mag-aalaga ng aking mga alagang kayo. Sabi niya. Okay, banggitin nga po natin ang salitang maglilinis. Sabay-sabay, 1, 3, go. Okay, maglilinis at mag-aalaga. 1, 3, go. Okay, mag-aalaga. 1, 3, go. Magaling. Okay. Ngayon, ang galing naman nila. Okay, ang tunog ng aso ay ar at bumuni naman ang ibon. Ano tunog naman ang ibon? Okay, magaling. Tweet. Okay, ang tita nagpasalamat sa pagkain na ibinigay ni Mia. Okay, next. Pagkatapos, kumuha si Mia ng walis at sinimulang walisan ang bakuran. Pagkatapos kinakain ni Mia ang aso at ang ibon, ano nga po rin ang sumunod niyang ginawa? Okay, magaling. Siya ay nagwalis, magaling. Tumulong ang kanyang kapatid na si Sam. Ano nga po rin ang kapatid ni Mia? Ano nga po rin ang pangalan ng kapatid ni Mia? What, Rino? Isa pa nga? Isa pa nga? Nakasan? Nakasan? Okay, magaling si Sam na naglinis rin sa loob ng kanilang bahay. Sabi ni Sam, ang sipag mo talaga ate. Ano nga daw ang katangian ni Mia? Okay, masipag daw ang kanyang ate. Okay? Habang nag-aayos ng mga silya sa sala. So nabanggit niya ito sa kanyang ate habang nag-aayos ng mga pagkinin nga po ulit. Isa pa nga po. Okay, magaling. Nagkatapos ang gawaing bahay, sabay silang naglaro ng sipa. Anong laro ang kanilang nilaro? Ulitin nga po. Ay, ang gagaling naman. Dahan-dahan na sa pagbigkas ng sipa. Okay, okay. Sipa sa likod ng bahay sa ilalim ng puno. Mangga. Kaya nga po, pagkinig nga po ulit. Pagkinig nga po ulit. Magaling. Sa puno ng mangga sila naglaro. Masaya silang nagtawanan at naglaro hanggang hapon. Okay, pagkinig nga po ng salitang masaya. Kaya nga po, Rodrigo. Isa pa nga. Ikaw nga, Lizette. Ano po, teacher? Masaya po. Okay, tagalog mo sa unang tinig. Masaya. Masaya. Magaling, Lizette. Okay, ngayon, masaya na silang naglaro hanggang hapon. Tama yun, tama. Okay, next, ano naman ang kalawang hayop na inalagaan niya? Yes, LB. Ang pangalawang tayo po ay bird. Bird? Tama po ba ang bird? Tama. Ngunit ang salitang bird ay nasa wika English. Di ba? Nag-fly-fly ang bird. Ano ngayon ang Tagalog ng bird? Oh. Sino kaya makakatulong kay LB? Kasi sabi niya, bird. Tama naman ang bird. Ngunit ang gusto mo ni teacher ay nasa wikang Tagalog. O, sino ang gusto mo tumulong sa'yo? Si Mina po. Mina, tulungan mo daw si LB. Magaling. Sabay-sabay niya bagitin ang ibon. 1, 2, 3, go! Isa pa nga? Okay. Ngayon, uulitin ni LB kasi sabi niya kanina, bird. Tama ang bird ha, ulitin mo na. Ngunit, nais ko ang wikang Tagalog. Ngayon, LB. Ano na ang Tagalog ng bird, LB? Ibon. Magaling, palakpakan naman natin si LB. Okay. Ngayon,
L. L? L? Ay, magaling. Ito po ay letra. Okay, meron tayong dalawang letra. Ano po papansin niyo sa unang letra? Ito po ay okay, ito po ay malaking letra at ang sumunod naman ay magaling. Okay, ngayon, maraming salamat, Amor. Okay, magaling. Ngayon naman, sa likod ng kaklase nyo. Okay, tingnan natin ha. Sa likod ng kaklase nyo, isulat ang malaking letra ng M. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, parang galing na galing magaling pa magsulat. Okay, sumunod naman yung hawak ng Johan. Okay, si maliit na letrang M. Okay, magsisimula tayo sa tulang tuhid. Okay, maliit na. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3. Okay, isa pa nga kayo mapulit sa hangin. 1, 2, 3, go! Okay, magaling. Sa likod naman ng kaklase. Okay, walang partner daw si ano. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, magaling. Okay, maraming salamat. Larry at Johan. Okay. Kayo nga po, isa pa nga. Okay, isa pa nga lakasan. Sige yan, sinamar. Ulitin mo nga. Ay, magaling. Para lang siyang tunog ng ahas. Alam niyo po ba, nakita mo ba kayo ng ahas? Hindi ba? Okay, ang tunog ng ahas ay sa pangako? Hindi naman parang sumisit-sit na. Yeah. 1, 2, 3, go! 1, 2, okay, magaling. Okay, sabay-sabay nga po. Okay, sa hangin naman ulit. 1, 3, go. 1, 2, 3. Okay, parang nag-uhugis ka lang ng ahas na pagkaroon. Okay, ngayon naman sa palad. Pakita ko ng palad niyo. Okay, sulat ang letra S. Na malaki mo na. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Okay, ang maliit na S naman. 1, 3, go. Okay, magaling. Okay, maraming salamat. Good at listen. Naalam yung letter. Sige, tulungan natin si Lori mamaya. Okay, ngayon, kanina, ang hawak niya po ay letrang M. Ang hawak naman ni Isabel, kanina ay S. Ano naman kayang hawak ni Ellie? Hala, nasa unahan niya ng awitin natin kanina. Okay. Okay, sige nga patingin. Okay, ano naman ang tunog? Okay, ng letrang A. Sige nga po, kayo nga po. Ay, ang galing kasi first letter na. Okay, sabay-sabay, ibunga ang bungama. Okay, 1, 2, go. Kayo nga po, 1, 2, go. Tatlong beses. 1, 3, go. Parang hindi nakabuka yung iba. Isa pa nga. 1, 3, go. Okay. Ngayon, okay, maraming salamat, Elvin. Okay, magaling. Okay, maraming salamat, Loresa at Adrian. Ngayon naman, ang panghuling letra ay hawakan ni Jonathan. Okay. Kanina, tapos na tayo sa... Anong alam niyo muna? Sunod? Okay, ng letra I. Ay, si Ruth. Sige daw, Ay, magaling siya. Parang kayo naman? May matigas na. 1, 2, 3. Okay, maliit na letra naman. 1, 2, go. Okay, so ngayon, meron po ako dito inihandang mga larawan. Okay, isa pa nga po. Okay, next, ito naman.
ano, bibig? Eto, kasama po ba ito sa letrang S? Okay, eto po ay... Okay, at lapis po ay tatalakay natin sa susunod na araw. Ngunit ang lapis po ay hindi kasama sa letrang S. Next, eto naman po. Patingin nga po. Okay, salamin. Nagsisimula sa letrang S. Eto naman po. Sako. Magaling. Next. Okay, magaling. Next. Ito naman po 2.3. Ay, ako muna ha. Sasama si Mama sa misa. Okay, kayo nga po. 1, 3, go. Okay, magaling. Sino nga po lang sasama sa misa? Okay, next. Ito naman. 1, 3, go. Nakasan, sabay-sabay. 1, 3, go. Okay, sino yung isasama sa misa? Adrian. Si Ama po. Okay, magaling si Ama. At ang panguni, 1, 2, 3, go. Isa pa nga po. Okay, sino nga daw po ang may mommy? Okay, ano yung mommy na tinutukoy dito? Ito ba yung mommy na nanay? Pagkain, kasi po nakakala na si Lori. Congratulations po sa inyong tatlo. And then I would like to give not only as a simple reaction, but as an insightful, impactful, and purposeful reaction. So for stage 2, so of course the teacher foster also yung social and emotional learning, alright, through use sa mga emojis din. Not only by giving them or facilitating only yung kumustahan part, no? But when it comes to values integration, there should always values integration then. We use a ready-made lesson plan, but this is what I always remind them, even to my former students before, if they are not only teachers, no? Values integration. And the first place, always engage in the practice of classroom management. Because this is as an avenue in setting the tone, no? The classroom as a learning environment. Always remember that, right? Classroom management. Because teachers are classroom managers. Natandaan natin yan ha. Don't forget. Our teacher, enthusiastic, energetic. Para nila mapansin yung kabasahan nila. Para mas nahalata yung kabasahan yung first day o para mas nasakin sa yung pag-honest. Explicit teaching is also evident during the reading of the story. The teacher facilitates reading and comprehension. Human comes first to the activity. Yung activity kanila, to have excitement sa part ng teacher, maganda cover mo muna yun. Para meron mo excitement din sa part ng learners natin. Kasi ang mga learners kasi, pagkakakita ng undergo ng activity, meron sila agad sa perspective na baka yun ay mahirap, so baka mapunta yung focus nila doon. Instead na makikinig sa atin. Alright? So pwede yung cover siya. Okay? And please advise also the learner pag tayo ay magbigay ng something on the set. Learners are visual learners. Not only to stay on the side, left or right, always stand on the middle para kita ng buong klase. Even the teacher also. Kaya tayo pagtuturo, we always walk on the line. Yeah? Presenting picture both sides, right side or left side. Right? Then, the listening, speaking, writing, and reading skills process for improvement and enhancement is evident also. Nakita mo, mahaba-haba nga yung pero as what our
while ago, yung process, nakita ko siya. Alright? And let us please take note and be careful when we use the word Tagalog, yung bibig at bunganga. Okay? Ang bibig ay sa tao, ang bunganga ay sa animal. Alright? Please take note ha. They may write on a piece of paper, not only to write in the wind, because writing in the wind is a sign of forgetting. At least, napapractice yung kanilang writing activity. Since this is key stage 2, grades 4 to 6, you may identify also the learners that needs more focus in reading and comprehension. Kasi, of course, pag it's 4 to 6 ka na kahit paano, expected to theory is already learned sa key stage 1. So, you can identify kung sino doon na medyo nahihirapan pa. Alright? So, with that, congratulations and good luck with that. Thank you po.